Alam nyo, pag napupunta akong Parañaque, naalala ko po ang mga taga-Parañaque sa simula't simula nung ako po'y nagkamalay, kasangga po ng aming pamilya. Bakit ko po nasabi yan? 1978 po, tumakbo ang tatay ko doon sa interim bata sa pambansa. Kung naalala pa ho niyo yun. Sa buong Metro Manila po, apat na bayan at lungsod lang nanalo ang lakas ng bayan yung laban. At isa po doon sa apat na yun ay ang Parañaque. Kaya doon po, maraming salamat po sa inyo. Si Doc Olivares po. Siya po ay matalik na kaibigan ng ating Ama. Yung kaibigan po, marami yan. Pag siniswerte ka at umaasenso ka, di ba, umuunlad. Pero yung kaibigan na mananatili sa inyo, lalo na sa panahon ng hirap, no? Sa lalo na pagpanahon ng hirap maging kaibigan ng pamilya namin, no? Yung po si Dr. Olivares. Pinipilit po, Dok, nariyan mo na kayo. Si Doc po, pinipilit nung panahon ng Marcelo na maging testigong huwad laban sa aking Ama. Si Dr. Olivares po, dahil totoong kaibigan, gumawa na lang ng paraan, pinahirapan nung si Juan Sison at kung sino-sino pa, para lang bumaliktad sa tatay ko po, pero hindi po siya bumaliktad. Yan po ang klase ng taong talagang mapapakmarangal nating Pilipinong totoo. Thank you po, Doc. Dito rin po, si Jimmy Ferrer, isang matibay na haligi po na nakipaglaban doon kay Ginoong Marcos na talaga naman po matinding naging kasagan ng ating ina. Kaya po, pag yung Parañaque naalala natin, parang ito yung bayan ng puro kaibigan ng kasama dyan. Kaya talagang pag pupunta tayo dito, ang laki ng pasasalamat natin. Yung manong ko po, si Ed Salsita. Kung titignan po nyo, ganina ko, bago ko pala, kailangan ko masabi ito. Yung pagsalubong nyo ko sa akin kanina, palagay ko sa akin partner na si Mark. Ganyan naman pagsalubong sa atin sa marami lugar. Yung mga katunggali natin na mga inggit, sabi po nila, kaya lang naman pinagkakaguluhan yung mga yan, ang daming artistang kasama. Alam ko, wala kaming artistang kasama ngayon, artistahin lang. Siyempre, umpisa na natin kay Mar. Tapos sinadagdag ko po, nadagdagan pa kami. May Ed Salsita pa. Di ba, para pagtitingnan natin, pwede talagang siguro imahe ng asindero. Yeah? Pero sa totoo lang po, itong si Ed, kasama natin pagkatagal-tagal rin, mula pa nung panahon na naraking pa kay Marcos, hanggang sa kasalukuyan. Ito po, hindi nando sa isang, kumbaga, teres, nagkakape-kape lang. Ito po, kasama namin humaharang ng mga tangke sa EDSA. No? Kaya maganda nga ako siguro palayo niya, EDSA. Batikan sa ating housing industry, yan po, ito po yung matinong housing developer. Ewan ko lang po yung iba dyan. Sa ating po mga kasama ng konsyal at siyempre kay Edwin. Pwede ko ba sabihin Kuya Edwin? Hindi, matanda ako kay Edwin. Noong araw ho, tinuturuan ako ni Doc mag-tennis. Halos kasabay ni Edwin. Si Edwin po nag-champion nationally, nag-champion internationally. Ako po, champion taga-abot ng tubig. Kanya-kanya kami na doon yan eh. Pero mga kasama, talaga naman po umiinit yung kampanya. Kanina umaga po, may kolumnista. Alam mo niyo yung kolumnista, at saka maski sinong miyembro ng media, may obligasyon. No? Sumuri muna ng facts, di ba? Bago ka babanat ng babanat. Kanina ho, talaga alala na. At ako'y nag-iisip na ng libel. Sobra naman to. Talaga sobrang katamaran ko. Noon lang gusto niya isulat, pwede na doon. Pero tinuruan po ko, yung kasinungalingan, pag pinabayaan, baka naman maging parang tunog na totoo. Kailangan po labanan sa simula't simula. Tinanong po ko, di malayo dito, sa Ayala, Alabang na forum, tinanong sa akin,
Noy, ano ba yung pinaglalaban mo? Ikaklaro ko itong araw na ito kung ano ba yung pinaglalaban natin. Punta tayo sa edukasyon. Sa edukasyon po, kakatapos ng budget, itinanong ko po sa Department of Education. Sabi ko, may nakuha kaming memorandum. Dito sa memorandum, ang nakalagay, yung grade 1 na estudyante sa mga eskwelahan na nagsishifting, pinapayagan at tinutusan, no, na yung English class sasamahan ng siyensya at saka health o yung kalusugan. Itatanong ko lang po tayo lahat dito. Noong nag-aaral tayong grade 1, di ba binibigay sa atin 8 oras? May umaga hanggang hapon. Ngayon po, dahil kulang ng classroom, pinagsiksikan yung mga klase sa kakaunting classroom. Ibig sabihin po nun, sa umaga may gagamit, sa hapon, ibang klaseng gagamit. Pag minalas ka, yung gabi, iba pang klase yun. Ano ho problema? Nung grade 1 tayo, malamang lahat tayo hindi pa marunong na English. Sa public school system po, walang kinder, walang prep, di ba? Grade 1 kaagad. Tuturuan ka ng English. Okay yun. Habang tinuturuan ka ng English, isasama na rin yung siyensya, science. Okay. Isasama na rin yung kalusugan sa iisang period lang. Matanong ko lang po sa inyo, pag tinuro nga yung science, malamang English. Pag pinag-usapan yung health, marami rin pong English dyan. Pero yung klase talaga, English. Tatanong ko lang sa inyo, grade 1 kayo, ilan ho kaya ang matututo ng English pag sinabay yung science, sinabay yung health, tapos yung period, iisa lang. Kalahating araw lang kayo. Ilan ho kaya matututo ng grade 1? Na mas kay alin doon? Dadagdagan ko pa po. Yung semester ko, sumisiyasat ng mga libro yan. Yung English textbook series na ginagamit sa public school system natin. Meron po dyan ang tawag, English for You and Me. Awa ng Diyos, yung librong yan, yung series ng librong yan, ang nahanap nilang mali, 500 errors. Okay. Yung libro, tinanggap ng gobyerno, hindi pinalitan yung mali. Ang may correction lang yung teacher. Teacher's notes ang tawag. Grade 1 ka, nag-aaral ka ng English, sinamahan ng science at health, tapos bibigyan ka ng libro na mali. Okay? Papa-memorize sa'yo yung tama, papa-memorize sa'yo yung mali para hindi mo intindihin yung mali. Grade 1 ka lang. Matanong ko nga sa inyo, sinong kakaya nun? Bottom line, 100 estudyante papasok sa grade 1. Ang mag-graduate ng college, 14. Yun ang pinaglalaban namin. Yung eskwelahan, yung buong gobyerno, itinatatag yan para paglingkuran ang taong bayan. Tama ho ba? Binigyan ng poder, paglingkuran ang taong bayan. Pero ano po nangyari? Para masabi lang, wala na tayong classroom shortage, hinati yung classroom, di ba? May gagamit na umaga, may gagamit na hapon. Para masabing tinuturuan natin ang mag-aaral, ayun, pinagsiksikan lahat na kailangan matutunan. Bibigyan pa na libro na puro palpak. Dulo po nun. No? Yun, walang katarungan, wala pong ustisya. Puro na lang o pang media. Dadagdag ko pa po. Sistema na katarungan natin, may World Bank study. Dapat po, pag may ginawa kang krimen, may katiyakan na kaparusahan. Di ba? Hindi, wala matatakot sa batas eh. Pero sa Pilipinas po, di ba sistema? Maghahabla ka sa isang tao, pupunta sa piskal. Piskal ang magsasabi, sapat ba ebidensya o hindi? Pag sapat na ebidensya, dadalhin sa korte. Pagdating sa korte, di ba, magkakaroon ng husgahan. Sa Pilipinas po, pag nagsampa ng kaso, ang napapapanalo ng piskal, yung nakakakuha ng conviction, 18%, 1/8. Ibig sabihin, kriminal ka, ang pag-asa mo maabsuelto, higit pa sa 4 kada 5. Dulo po niyan. Yung kriminal, walang takot madala sa korte. Napakamalas na niya para ma-convict. Sa Amerika po, ang conviction rate 85%. Sa Japan po, 95%. Sa Pilipinas po, 18%. Idadagdag ko pa. Paglilitis ng kaso, may kasabihan. Justice delayed is justice denied. Sa Pilipinas po, average, 6 na taon bago matapos sa isang kaso. Okay. Sample, may fertilizer scam.
2004 nangyari. 2005, yung COA, nilabas na yung kanilang findings. Sabi doon, mali yung fertilizer, mahal yung fertilizer, hindi dineliver yung fertilizer, at iba pa. Kailan inumpisahan, imbestigahan si Ginoong Jokjok